Nirelease na si Jamie Malonzo ng kanyang team sa Japan B-League after 5 games. In-announce mismo ng Kyoto sa kanilang official website na binitawan nila ang former Ginebra player. Sa loob ng 5 games, 30 minutes lang itong naglaro in total, tapos nag-average ng 1.2 points at 1 rebound per game. Ang team niya may record lang na 1 win and 4 losses. Matatandaan na iniwan ni Jamie ang Ginebra noong July 31 after playing 4 years sa PBA bago pumunta ng Japan. Ang tanong ng lahat ngayon, saan siya mapupunta? We all know na kabilang siya sa may 3-year ban sa PBA. Currently ay 29 years old, nasa peak, nasa athletic prime, tapos wala sa liga. Naku po, sabi nga nila, galingan mo dyan kasi wala ka pang uuwian. So the best case for him is maghanap ng team sa Japan kasi marami pa naman dyan. May B2 pa sila at B3. Kaso lang, may gagastos kayang team para sa kanya. So malas lang. Pag-usapan rin natin yung apology ni Greg Slaughter. So ngayon gusto niya talagang makabalik sa liga, kaya nagsusorry na naman ito sa PBA at sa Ginebra kasi nakabalik naman siya noon pero trade nga lang papuntang Northport. Then after that, hindi sila nagkasundo ng Batang Pierre sa contract discussion kaya pumunta ito ng B-League. Kaso hindi rin siya nagtagal. Played also sa MPBL pero PBA pa rin talaga yung end goal niya. Kaso ang problema, yung contract niya palagi Hindi naman siya totally nakakapag-dominate para mag-demand ng todo. Buti sana kung 3-time MVP siya sa liga bilang 7-footer. Tallest player kahit nung may import, wala pang height limit noon, hindi niya rin naman ma-dominate. Gusto makabalik pero yung rumor talks niya sa Titan Ultra, contract na naman yung problema. Diyos ko po, kailan ba siya magigising sa katotohanan? Yung silent ban niya is real. Kaya nga nagsasorry yan ngayon para makabalik at i-welcome ulit. Sa tingin nyo, makakabalik pa ba si Greg o dapat ba siyang isign ng Titan Ultra? Speaking of rumors, ito pang dagdag lang sa video, nakita ko lang sa Facebook na yung Magnolia daw is willing to trade Paul Lee para sa draft pick ng Blackwater, especially yung first round. Siguro kung TNT yung makikipag-deal sa Blackwater, agree sila. Kaso, alam nyo kung bakit wala pang TNT at Blackwater trade na nangyayari? Kasi sobrang stack ng lineup ng tropang 5G ngayon. Kumbaga, no need pang kumuha sa Blackwater. Grabe pa naman yung big three nila. Dolph Panopio, Christian David, at Cedric Bearfield. Pang international na, tapos bubawagin mo, no? So kung magte-trade ng asset ang Blackwater, ibabash na naman sila. Pero for sure, hindi yan first pick next draft kasi looking sa roster nila, capable na sila this season to get more wins. Do they need Paul Lee? Kinda, pero mabigat yung first round pick. Okay naman sana kumuha talaga ng mga veteran na former stars ng liga, pero sana sa free agency para hindi masakit sa mga assets. Pero kayo ba, kailangan ba si Paul Lee ng Blackwater at ano yung fair trade para sa kanya? Let me know all your thoughts in the comment section below.